500,000 metric tons ng bigas ang planong iangkat o i-import ng NFA o ng National Food Authority dahil sa tumataas na demand sa NFA rice. Sabi ng isang grupo, tumaas ang presyo ng commercial rice dahil sa kakaunting supply. Masyado raw kasing mahigpit ang patakaran sa rice importation. Pero giit ng NFA, kailangang maghigpit para maiwasan ang smuggling. Live mula sa Quezon City, may report si JP Soriano. JP. Jessica, isinusulong ngayon ng isang grupo ng mga negosyante na baguhin ng NFA ang kanilang patakaran sa rice importation procedures at payagan ng lahat ng mga pribadong rice traders na makapag-import ng bigas dito sa Pilipinas. Ito raw ay yung nakikita nilang solusyon para muling bumaba ang presyo ng mahal na commercial rice ngayon. Nakapanglalata raw para sa marami nating kababayan ang napakataas na presyo ng commercial rice. Base sa mismong monitoring ng National Food Authority o NFA, nasa 41 pesos kada kilo ang pinakamurang commercial rice ngayon na noon ay mabibili lang ng 30 pesos. Mas magandang klase, mas mahal pa syempre. Kaya naman sabi ng NFA, dumami raw ang bumibili ng well-milled rice nila ngayong Hulyo. Dahil dito, magdadagdag daw sila ng mga NFA retail outlets gaya ng mga talipapa, eskwelahan at mga simbahan. At para makatiyak na may sapat na supply, muli raw silang mag-i-import ng bigas. Beginning Monday, malalaman ang detalye dito sa pag-import ulit ng dagdag na kalahating milyong tonelada or 500,000 metric tons. Para sa grupong Foundation for Economic Reforms o FEF, kaya mataas ang presyo ng commercial rice dahil mali raw ang kasalukuyang patakaran ng NFA sa rice importation. Base sa kasalukuyang patakaran, limitado lang ang bigas na pwedeng bilhin ng mga pribadong negosyante mula sa ibang bansa. Tanging mga otorisadong rice traders lang din ang pwedeng mag-angkat ng bigas mula sa ibang bansa. At dahil mas kaunti ang supply ng commercial rice, mas mahal daw tuloy itong naibebenta. Kaya ang isinusulong ng FEF, i-abolish na ang monopolyo ng NFA sa pag-i-import ng bigas at payagan ang lahat ng pribadong sektor na mag-angkat. Tumataas ng husto ang presyo ng bigas than if there were free trade in rice. Of course, ang sinasabi ng gobyerno, kunyari, is that kailangan tayo maging self-sufficient in rice. Matagal na in-announce nila yung programa ngayon, hindi nila na-achieve yung rice self-sufficiency, lalo nga ngayon nag-i-import sila. Pero sabi ng NFA, ang pagbubukas ng rice import sa lahat ay nagiging daan sa mas malawakang smuggling. Kaya naman inihinto ito. Napakalaki po ng ating coastal areas, no, na that time yung atin pong walang humpay yung smuggling. No? Yung ating import permits na ini-issue ay kung titingnan mo hindi magkaparehas doon sa dumadating. Kaya rin daw hindi naabot ang target na rice sufficiency ngayong taon ay dahil sa pagkasira ng mga palayan dahil sa mga kalamidad. Yung mandate ng NFA is buffer stocking. Kung ano man ang aberya doon sa private sector, kailangan natin magkatugmayan, no? Yung presyo, aalagaan natin at ang supply. And that's why we are intervening right now. Sabi ng mga consumers, masyadong mataas, ang magsasaka masaya. So, ibalansin natin. Jessica, ang sabi ng NFA na mataas na presyo ng commercial rice sa merkado ay posibleng bumaba kapag nagkaroon na ng anihan ng palay sa darating na Oktubre. Mungkahi naman ng grupong FEF na nakausap natin, Jessica, sa gobyerno na babaan daw yung taripa o yung tax na pinapatong doon sa inaangkat na bigas sa Pilipinas. Sa pamamagitan daw nito, sa tingin nila ay posibleng matigil na ang rice smuggling. Jessica? JP, alam mo, tandang-tanda ko pa ang sinabi ng administrasyong kasalukuyan nung bago silang pasok, no? Titigilan na raw nila ang rice importation dahil yung nakaraang administrasyon daw ay sobra-sobra yung in-import na bigas. Pero hindi pa nakakalipas ang ilang taon, eto, rice importation left and right. At ang isa pa ngayon na hindi natin maintindihan, sabi rin ng report mo, parang di klaro kung ano ba ang polisiya, mag-i-import ba o hindi. Dahil pagka nag-import, dadami yung supply, pero may rice smuggling. Ano-ano ba? Parang salu-salungat yung argumento. Ano ba talaga?
Yan exactly, Jessica, ang nararamdaman ng mga grupong tutol doon sa patakaran sa rice importation procedures ng NFA. Ayon doon sa FEF, Jessica, nagtataka sila kung bakit kailangan pang mag-import ng bigas dahil lumalabas na parang inamin na rin daw ng gobyerno na hindi rice self-sufficient ang Pilipinas, salungat doon sa naunang sinabi ng Department of Agriculture noon na by 2014 daw ay rice self-sufficient na tayo. Ibig sabihin, hindi na natin kailangan mag-angkat. Pero ang sinasabi ng NFA, Jessica, kaya daw kanila kailangan mag-import muli ay napakalaking factor daw yung mga nasa lantang palayan at kailangan daw nilang panindigan at masecure ang buffer stock bilang isa sa mga mandate o mandato ng NFA bilang isang kumbaga nangangalaga sa supply ng bigas sa Pilipinas. Naalala ko rin na nitong kamakailan lang nung lumabas yung balita na si Senator Kiko Pangilinan at si Secretary Mar Rojas nag-ikot dun sa mga warehouse at naghigpit sila laban sa mga tinatawag nilang hindi tamang kalakaran sa bigas. May mga umalmaring rice trader and miller na sana daw wag naman silang higpitan masyado dahil pagka hinigpitan sila, bababa yung supply. Parang may mga ganyang development sa pulisiya sa bigas. So kailangan talaga maging klaro ano ba talaga itong mga pulisiyang ito. Yung Jessica, yung mga ilan sa mga sinasabing dahilan ng NFA kung bakit talagang puspusan yung kanilang pagpupunta at pag-check doon sa mga rice traders, sa mga imbakan ng bigas, sa mga nagtitinda ng bigas sa Pilipinas ay dahil may mga reports daw na lately na inihahalo daw yung NFA rice, well-made rice, 32 pesos doon sa mababang klase ng commercial rice at ibinebenta ito sa mas mahal na halaga. Isa raw sa mga trabaho ng NFA ay bantayan ang patakarang ito para ma-check na talagang walang mga abuso. Pero ang tinatanong, ang sinasabi ng grupong mga, kumbaga yung mga critics ng NFA, sinasabi nila ang anumang loss na nakukuha ng NFA ay sa huli ang lugi rin ang publiko dahil tayo rin ang kumbaga nagbabayad ng tax na nawawala sa kanila. Jessica. In the meantime, kailangan talaga bantayan itong rice supply kasi by September, sinasabi mismo ng Pag-asa, dry season na, wala nang gaanong ulan. Tapos hanggang summer na yan. So paano na naman kaya yung ating supply ng bigas ng mga panahong yon? Well, sinasabi, Jessica, ng NFA, meron silang at least 10.2 million sacks of NFA rice ngayon. Hindi pa dyan kasama, Jessica, yung sinasabi nilang i-import nila na kagaya ng nabanggit ni Secretary Pangilinan. Ang sinasabi nila, they are assuring the public na merong enough NFA rice, at least 27 pesos na yung yung ordinary NFA rice at 32 pesos na well-milled. Pero as doon sa commercial rice na mahal pa rin at 41 pesos umaabot hanggang 60 pesos pataas, yan daw ay walang assurance kung kailan bababa. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano.